What's up mga kapatid? Samahan niyo akong gumawa ng sana all cake. Money cake pala. Sino bang hindi mapapasana all? May cake ka na, may money ka pa, di ba? Wow! Ang base ng cake na ito ay ang walang kamatayang choco moist. Ang filling naman niya ay choco mousse. Tapos nalagyan natin siya ng cover na chocolate ganache. Manipis lang para pangpatibay lang niya. Ang cake na ito ay para sa 7 years old. Ang theme nito ay COD. At dahil 7 years old na nga siya, 7K ang pinalagay ng client ko na pera sa loob ng cake. Sana all may 7K. Char! Maikwento ko nga lang Bago pa ako mag-decide na mag-vlog, ay talagang nagvi-video na ako sa paggawa ko ng money cake. Because of 2 reasons. Number 1 reason at ang pinaka-importanting reason sa lahat. Ginagawa ko yun para sa ikapapanatag ng client ko. Kasi lagi kong inilalagay yung sarili ko sa posisyon nila. Biruin mo maghahabilin ka ng pera sa isang taong hindi mo naman kilala, lalo na kung first time mo magpapagawa ng money cake. Kaya hindi ko masisisi yung iba na baka kabahan sila. Kasi hindi naman pwedeng sabihin mo lang basta-basta na trust me. Because trust also requires proof, di ba? At ang pangalawang reason ko is I don't want to be scammed. Ang mga client natin, mababait yan. Pero what if, diba? Halimbawa, may scammer na nagpanggap na client. Tapos nagpagawa siya sa iyo ng money cake sa pinakamababang presyo na kaya mo. Tapos ang pinalagay niya sa iyong pera sa loob ay 10,000. At ikaw naman dahil tapat kang baker, inilagay mo yung 10,000 sa loob ng cake. Tapos sasabihin niya sa iyo pag uwi niya, Ma'am, kulang po pala ng 2,000 di yung nilagay niyo sa loob ng cake. Paki-Gcash na lang po sa akin, salamat. O ano nga yun ang isasagot mo doon? Talagang tubo malugi ka doon. O kaya naman sabihin sa'yo, Ma'am, fake po yung inilagay niyong pera sa loob. Diba kung may video ka habang ginagawa mo yung cake? Meron ka ng proof sa client mo. Kaya ako, every time na gumagawa ako ng money cake, nagbi-video talaga ako. Tapos ang nakalagay doon, pagkabit-kabit na yung pera, ipinapakita ko sa video, isa-isa, yung serial number ng mga pera. Tapos pinapakita ko din na inilalagay ko yung pera sa loob. Magtutuloy-tuloy na yung video hanggang sa ma-decorate ko na yung cake. Kailangan walang cut yan ha. Tapos para hindi i-re-upload ng client mo, lagyan mo ng pangalan ng client mo tapos lagyan mo rin ng client's copy only. Tapos lagyan mo rin ng logo mo kung gusto mo. Tapos sabihin mo na rin sa kanila na do not re-upload. At if ever na gusto din nilang mag-upload ng video habang dine-decorate yung order nilang cake, ay humingi na lang sa'yo ng edited version. Nasa pag-uusap nyo naman yan ng client nyo. At eto na ang ating finished product. Until my next vlog, bye!